Pag-uusapan natin, well, ilang araw na lang, isang linggo na lang, kulang isang linggo, ay magkakaroon na ng isa sa pinakamalaking pagtitipon sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito nga yung tinawag na pagtitipon ng Iglesia ni Cristo. Unang-una, ito ay laban sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Pangalawa, ang gusto nila ay kapayapaan sa gobyerno. No? At bagamat ito ay pinangungunahan ng Iglesia ni Cristo, sinabi na rin nila no, na lahat naman ay welcome na dumalo. Ang tanong, merong bang linalabag na batas o probisyon ng saligang batas ang kahit sinong simbahan na magtatawag ng ganitong pagtitipon? Well, dalawa po yung ating pag-uusapan dyan. No? Yung karapatan ng malayang pananalita na isang karapatan ng mga miyembro ng isang simbahan at saka yung simbahan mismo. Yung tinatawag na separation of church and state. Ito ba isang balakid para sa pagpaparali na tinatawag na isang simbahan? Well, sa unang punto, mukhang madali natin sagutin yan. No? Lahat tayo may karapatan ng malayang pananalita. At ang mapayapang pagtipon-tipon, yan po ay kabahagi ng malayang pananalita. Paulit-ulit na sinasabi ng ating Korte Suprema na ang lokal na pamahalaan ay hindi nagbibigay ng karapatan para sa malayang pagtipon-tipon para iparating ang hinaing laban sa gobyerno. No? Yan ay karapatan na nanggagaling mismo sa ating saligang batas. So ang mayor's permit, kinakailangan lang yan sa time, place, and manner, no? Para masiguro na hindi naman makakadisturbo sa publiko. Pero sa mulat-mula pa, yung napakaagang kaso pa ng Pugoso versus Primicias versus Pugoso, sinabi na ng Korte Suprema no, na ating mga kalye ay talagang sa mulat-mula ay hinahawakan o narariyan para pagtipon-tipunan ng ating mga mamamayan para iparating ang kanilang hinaing laban sa gobyerno. No? So since time immemorial, our roads have been held in trust for use by the people for peaceful assembly. Mas madali sabihin sa Ingles, pero tinagalog ko na rin para maintindihan ng lahat. So, ang rally permit, time, place, and manner, no? Para lang masigurado na hindi naman makakasagabal sa mas nakakarami. Kaya nga ang rule, kung kinakailangan ng permit, kinakailangan magkaroon ng dahilan para ma-deny ang permit. At kapag hindi inaktuhan kaagad, yan ay deemed approved. At ang mga lokal na pamahalaan ay binigyan ng utos na kinakailangan magtalaga ng freedom parks kung saan hindi na kinakailangan humingi ng mayor's permit. No? At isa nga dyan sa freedom parks na yan ay ang Liwasan. Magkakaroon tayo ng dalawang venues no? Doon sa pagtitipon nito, Liwasan at Luneta. Naku, balita ko dun sa isa kong kliyente na may bus company. 500 buses ang inupahan para sa isang venue pa lang. So talagang ang inaasahan daw ng mga organizers sa 13, hindi bababa sa 2 million. Baka ito na ang isa sa pinakamalaking pagtitipon-tipon sa buong mundo. Tingnan natin kung mabibreak natin ang Guinness Book of World Record na pinakamalaking pagtitipon-tipon. At kung matuloy nga yan, ang mensahe, ayaw namin sa impeachment ni VP Sara. Dahil siya nga ang pinakamalaking mandato ang nakuha galing sa taong bayan. 32 million. A first in Philippine history. At siya pa ang tatanggalin. No? At syempre, ang panawagan pa rin is gusto natin ay kapayapaan. Ayaw natin ng gulo. Ayaw natin dun sa mga masyadong gahaman sa kapangyarihan na nanggugulo sa ating lipunan. So malinaw na kung kayo ay aarestuhin dyan dahil kayo nagpunta sa rally, wala pong bahisahan para kayo arestuhin. Dahil ang karapatan na sumapi sa isang mapayapang pagtitipon-tipon, yan po'y garansyado ng ating saligang batas. Kaya ismiran yung pulis na gusto mag-aresto sa inyo dahil wala silang karapatan na mag-aresto ng kahit sino man kung sila'y kasapi sa isang mapayapang pagtitipon-tipon. Ang mas malalim na pag-iisip ay pagdating sa issue na may nilalabag ba ang simbahan pag sila'y tumawag ng pagtipon-tipon laban sa impeachment ni VP Sara o para sa panawagan na kapayapaan. Dahil meron tayong tinatawag na separation between church and state.
Well, unang-una po, yung separation na yan, na garansyado rin ng ating saligang batas, yan po ay kalayaan para magkaroon ng pananampalataya. Hindi po yan pagbabawal sa kahit anong simbahan o pananampalataya na maghimasok sa mga pang-araw-araw na ginagawa ng gobyerno. In fact, para sa mga Kristiyano, no, yung kanilang buhay ay dapat din sang-ayon sa kanilang pananampalataya. Kaya nga sinusunod natin yung 10 kautusan na bawal magnakaw, bawal pumatay, no? At yan din naman ang pinapatupad ng mga responsableng gobyerno. So, yung separation of church at state, hindi ibig sabihin na palibasa hindi gobyerno ang simbahan, hindi na sila makikialam. Ang ginagarantiyahan ng separation of church at state, yung karapatan ng lahat na magkaroon ng sariling pananampalataya. At yan ang hindi po pwedeng paghimasukan. Okay? At now, kapag meron namang ikaw gagawin ayon sa iyong pananampalataya, ayun, hindi na yung sakop ng garansya. Kasi kung meron ng gawain na bunsod sa isang pananampalataya, hindi na yan pananampalataya alone. Yan ay meron ng gawain. So yung mga nagsasabi na sila yung mga simbahan, na nagsasabi na po pwedeng pumatay, ay hindi po pwede yan. Kasi yung pagpatay, gawain na yan. Hindi lang yan pananampalataya. Pero for as long as ito ay pananampalataya, yan po yung garansyado ng Estado. Now, pwede bang pulaan mong ibang mga pananampalataya? Abay, sabi ni Chief Justice Puno doon sa kaso ng Iglesia ni Cristo versus Court of Appeals, ang sabi, talaga namang yung kalayaan ng malayang pananampalataya, kasama na rin dyan yung kalayaan ng malayang pananalita. Ang sagot sa isang maling pananampalataya ay isang mas mabuting pananampalataya. Hayaan mong magsalpukan ang ibang-ibang mga paniniwala sa malayang merkado ng ideya nang sa ganun, taong bayan ng mamimili kung ano ang kanilang paniniwalaan bilang kanilang pananampalataya. Napakaganda ng kasong yun. Iglesia ni Cristo versus Court of Appeals. Basahin niyo po. Napakaganda ng lingwahe ni Chief Justice Puno na kinagagala kong sabihin, kapatid ko sa pananampalataya sa timbahang protestante. So, wala pong lalabagin ang Iglesia ni Cristo kapag sila ay nanawagan na magtipon-tipon ng taong bayan para protektahan ang Vice President at ang kalayaan. Gaya ng wala rin dinabag na probisyon ng saligang batas si Cardinal Sin nung siya'y nanawagan na sa taong bayan na magtipon-tipon sa EDSA para protektahan ang mga kasundaluhan na nag-withdraw ng kanilang suporta sa chain of command ni Marcos Sr. At kung meron din simbahan na mananawagan para protektahan ang mga sundalo na kakalas sa chain of command ni Marcos Jr., wala ring lalabagin ang ganyang simbahan na dahil ang pagtatawag ng mapayapang pagtipon-tipon ay never kriminal. Ang kriminal is kapag meron ka pang gagawin bukod dun sa malayang pagpatipon-tipon at hindi lahat ay pinagbabawal. Ang pinagbabawal ay ang paggamit ng dahas at ng armas gaya ng ginagawa ng CPP-NPA. Uulitin ko po ang galing-galing naman nilang manalo sa eleksyon. Nandiyan yung mga party list representatives nila. Bakit ba hindi pa nila completely itabi na yung kanilang mga baril at sila'y tumutok na sa parliamentary struggle? Yun ang hindi ko maintindihan. Nagpapaka-plastic pa sila na wala na silang tiwala o wala na silang paniniwala na kinakailangan gumamit ng dahas, and yet nandyan pa rin ang kanilang mga baril. Dahil napatunayan naman nilang kaya nilang manalo sa eleksyon, dapat nagpa-participate na lang sila sa lahat ng eleksyon at paramihin nila ang hanay nila sa Kongreso. Yan talaga ang dapat gawin kung ayaw nilang mabansagan silang terorista na NPA, CPP, NPA. No?